ngayon ng operasyon ng ICI, kaya naman minadali na ng Bureau of Customs ang pag-issue ng cease order para ma-retrieve ang mga luxury vehicle ni resigned Congressman Zaldico. Yan ang agenda report ni Hannah T. Posibleng ma-auction ang mga luxury vehicle na iniuugnay kay resigned Congressman Zaldico ayon sa Bureau of Customs. Ani Commissioner Ariel Nepomuceno, pumirma na raw siya ng seizure order kaugnay nito pero kakailanganin pa nitong dumaan sa tamang proseso. Kapag yan hindi napatunayang tama yung dokumento at pinagbayaran, matutuluyan yan na magiging government property na yan. Only by that time na pwede namin niyang i-auction. Nasa compound ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga sasakyang iniuugnay kay Ko, ayon na rin sa mga naunang report. Pero dahil hanggang ngayong araw na lang operational ang ICI, i-retrieve daw ng BOC ang mga sasakyan. Siyam daw ang inaplaya ng BOC ng search warrants, ayon kay Deputy Chief of Staff Chris Noel Bendijo, at ang dinatnan nila ay 8 sasakyan. Naghain sila ng mosyon sa korte kaugnay nito at hinihintay na lang daw ang tugon para mailipat ang mga sasakyan sa Port of Manila. Tila wala nang better option para sa BOC kundi i-auction ang mga mamahaling sasakyan at anya, transparent daw sila pagdating sa auctioning. Ang option sa atin ito, o sa akin, hindi ko gagawin yon dahil sayang naman yan. Meron niyang pakinabang, or i-donate sa other government agencies. Hindi ko rin gagawin yon dahil luxury vehicles yan. Hindi naman maganda sa opisyal ng pamahalaan na meron kang ganyang ginagamit for your responsibilities. Lumitaw na sa mga paunang report sa ICI na ilan sa luxury vehicles na naiuugnay kay Ko ay Rolls-Royce, 3 Cadillac at 2 Lexus vehicle. Wala pang reaksyon ng kampo ni Ko sa ngayon at wala pang panibagong ulat ang mga otoridad tungkol sa kinaroroonan ng dating kongresista. Sa gitna ng flood control scandal, bumitiw sa pwesto si Ko bilang Ako Bicol Party List Representative, bunsod ng mga akusasyong bahagi siya ng mga tumanggap ng umano'y kickback scheme sa infra projects ng gobyerno. May warrant of arrest na rin ang Sandigan Bayan laban kay Ko, kaugnay ng umano'y anomalya sa 289.5 million peso worth of project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Para sa agenda, Hannah T, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.